it's a special episode here in Panimbayas sa Kabuntagon tungod kay ang mag-reveal sa iyang mga top secrets usa ka famous actor in our time. Let's welcome on the show Mr. Cesar Montano. Sir, good morning. Good morning, Charm. Buntag. I am very much honored to have you here in Panimbayas sa Kabuntagon. I'm more honored. Sorry po, na-disturb po kayo. Okay, you are a multi-talented actor, filmmaker, director, composer. Nasa iyo na nga lahat eh. How did you manage? Tumatanggap din po ako labada. Okay, laundry po. Okay, what are your secrets na narating niyo po ito mga success? I mean, you were on top of this all. Ano po yung mga sekreto po ninyo? I think prayers. Mhm. And lahat naman ito, gift lang naman ng Panginoon. It's all glory to God. Siya naman na may bigay ng talent and He put me at the right place at the right time. Kaya na-achieve ko yung mga gusto ko ma-achieve. Have you been dreaming of being on top before? No. Ako lang, ang gusto ko lang, pagharap ko ng camera, I would be able to deliver kung ano yung nararapat at maggampanan ko how the producer pay me. Dapat hindi ko siya ma-shortchange. Aha. Di ba? I could perform well. Ginawa lang yung best mo po. Oo, at mapabilib ko siya na at least hindi niya makita na binabayaran ko malaki to Cesar, pero di ba? Hindi ko nakikita yung binayad ko eh. So I always give my best. Best na po yung ginagawa ninyo. Oo, hindi ako nagsasettle doon sa pwede na yan. No? Okay, while you were on top, while you were on fame, ano po yung na-realize niyo na top 3 things na you value the most? Unang-una, pag naka-receive ako ng award, ang lagi kong iniisip, I have a lot of growing up to do. Mhm. Marami pa akong dapat kainin bigas, marami pa akong dapat pag-aralan. Hindi ko iniisip na ako'y umangat. Iniisip ko, kailangan magsikap pa ako. That's my attitude. Okay, yan lang po talaga. Okay, tell us your top things in life na parang, can you share to us your secrets? Kasi po busy po kayo. And marami pa mga challenges pag nandyan po sa showbiz. Tell us your secrets on how did you rise above these challenges and trials? At challenges sa trabaho, you have to work well. You have to if like for example, when I was doing in Jose Rizal, I was given instruction na kailangan basahin mo 'tong 7 libro na to. I read about 15 books. Hindi 7 libro. 15. 15 books about Jose Rizal. Lahat ng matitisod kong book, lahat ng makikita kong book about Jose Rizal, kahit na hindi Jose Rizal, You have to read it. Philippine history, binasa ko lahat yun. So talaga And parang totoo yung... I got all the pictures, available pictures of Jose Rizal, pinalakihan ko, nilagay ko sa bawat sulok ng kwarto ng bahay ko. Just Para to, ma-feel nyo po na kayo siya. And may TV, laging nakabukas yun in Spanish channel. Mhm. Pinapatay lang kapag lumalabas ako Yun ng pala bahay. yung preparations ninyo po pag Yeah. may ginagawa kayo na ganun. Yeah, I really- Ay, totoo pala yung sinabi nila, pag artista daw kayo, natutunan nyo lahat. Yung farming, natutunan nyo kung paano gagawin, lahat-lahat. Kasi Yeah, yun po yung ginagawa ninyo. Yeah. Okay, you are always in the limelight. You are famous wherever we are, in the Philippines and outside the Philippines. Tell us one thing that people don't really know about Cesar Montano. Can you reveal it to us now? Ano po ba si Buboy? Nawala yung mga camera. Nawala sa showbiz. Ano siya? I'm just a simple guy. Ako yung Santa Ana boy. I love being in the street. And doon ako lumaki sa kalsada. Mas gusto ko sa kalsada. Batang kalsada ako. And I love being with people that are simple also. So yung mga kaibigan ko na mga simple sa industriya at sa labas ng movie industry, yun ang palagi kong kasama. And I'm so happy being with them because these people are talagang very transparent people. And ganun lang ako, and just want to be, di ba, to be simple and happy. What are the things that keeping you busy right now aside from showbiz?
We have an outreach program. We feed. Tell us and, about this outreach program. Yeah, may title kami, A Day Without Hunger. A Day Without Hunger. Adapted namin yan kay Young Berry. Yan yung nagpadala ng food sa amin dito. Actually, Vitapro yung protein. So, nilalagyan lang namin ng bigas yun. At hinahalo namin. Ginagawa namin congee. Okay. Or sometimes, arroz caldo. Arroz caldo. And we feed the children. We feed the underprivileged children. A day without hunger. Parang gusto lang namin ma-replicate ng taong makikita yun na, uy, okay pala to. Isipin mo kung kami, a day without hunger, kung may maraming gagaya, hindi lang a day yun. Hindi lang isang place yun, di ba? Meal time without hunger. At least merong isa kang lugar na siguradong wala nagutom na bata ron. Yun lang ako. Yun lang ano ko. Napakaliit lang na ambisyon sa buhay. Yan lang po. Why is Cesar Montano doing this? Tell us the top 3 reasons. I'll be counting. Well, naging ganun akong bata. Ako yung isang bata. I love being in the street. Nagutom din ako. I don't know where to go. Pumupunta ako sa mga market kami ng mga punong kahit kumakain kami. Bakit hindi ako umuwi ng bahay para kumain? Ayoko sa bahay kasi nuutusan ako palagi doon. Daming utos sa bahay. Okay. Doon ako palagi sa labas. Ganun. Kaya ang tawag sa akin ng tatay ko, dead end kid. Dead end. Ako yung pinakamabahong bata, pinakamadungis na bata makikita mo sa kalsada. But I'm not regretting about it. Actually, nagpapasalamat. I'm very grateful about it. For the experiences po. Yeah, sa experience na yun. Kasi I become what I am right now. As a Cesar Montano, as a director, as an actor, ang dami kong tools, ang dami kong equipment as an actor because of that. Okay, that is number 1. The second one? Because I'm asking the 3 reasons eh. Okay. Ano nga, bakit nga ba? Hindi, another reason dahil ano nga ba yung question mo? Nakalimutan ko. Top 3 reasons why you're doing an outreach program. Outreach program. Nandun pa rin pala tayo sa outreach. Pasensya na, isang oras lang tulog ko sabi sa'yo. Totoo yun. Okay po. Unang-una, we both know na hindi lahat ng mga bata rito kumakain ng tama. No matter how you say it. And ganun pa rin, may mga lugar pa rin sa Pilipinas na sulok ng Pilipinas na hindi kumakain ng tama. And I hope you know that, guys. And may time naman ako and I think I have more than enough. And actually, minsan yung more than enough na yung curse na yan. Marami po tayong mga, kung titignan niyo po yung loob ng bahay niyo, hindi na po blessing niya. Minsan po karaniwan dyan, sumpa na. Minsan yung having more pillows, more food, more shoes, more pair of shoes, more bags, hindi na po ano yan, curses na yan. May mga marami pong mga batang wala talaga. Wala tayong helang pa kayo na. Talaga. Minsan, we have to think twice before you buy things also. You are so busy dealing with your own life, with your ministry, with your friends, with your family. What is this thing that made you able to realize how God takes care of you? Or how do you feel that God has took care of you? I eat 3 times a day. Uh-huh. I have beautiful children. And until now, meron pa rin akong idea to make films. And I still have good friends. Every morning when I wake up, I can still smile and kneel down and pray to God. I still have God, and God is answering all my prayers. And I'm happy. I have the same laugh when I was a kid in Santa Ana, Manila. Pareho yung laughter ko hanggang ngayon. Kaya po, hindi totoo yung kahit marami kang pera, magbabago na yung laughter mo, mas madadami. Hindi po totoo yung kay maniniwala doon. The same laughter lang yan. Pag may 1 million ka, 1 million din po yung laughter mo. Hindi po totoo yan. The more simple you are, the more happy you are. Wow, I like that. Okay, those people who are watching us right now, they are aspiring to become like you. Or to become don't aspire to be like don't aspire to be like me. Aspire to be more. Okay, what is your message for them who wants to become on top? Actually, don't
forget about prayer. Prayer is the most important thing. Yun lang ang sekreto doon. Kasi sinabi ng Panginoon yan, apart from me, you can do nothing. It's so simple. Apart from me, you can do nothing. So if you rely on your own self, on your own strength, sasabit na po kayo, papalpak na kayo. Sigurado yun because our God hindi po sinungaling yan. Totoo po yan. Okay. Mga kapaglaom na atong na reveal karon ng mga sekreto ni Mr. Cesar Montano sa iyang success. Sir, you will be singing Pagpupuri na Walang Hanggan. Apo. Okay, what is the inspiration of the composition of this song? Ano po yung inspiration ninyo po? Kung bakit ko na-compose yung kanta. Noon pa naman kasi gusto ko makakompose talaga. It's my dream to compose one song, worship song for God. Worship song. Na makakanta namin ng pamilya, magagamit namin sa Bible study. And ayun, all glory to God. I was able to compose this and sinali ko to sa Song of Praise. It's a competition of composers. And Nag-champion siya? Nanalo siya. And then, nanalo siya ng weekly, nanalo siya ng monthly, napasama siya sa grand finals. Oh, wow. Although hindi siya nanalo sa grand finals, pero kasama siya dun sa album na ginawa nila for 2014. And it's great victory for me. Enough victory for me yan. Ilang months or days po kayo nagra-write ng song? Depende po yan. Minsan po, sandali lang. Minsan matagal naman. Ganun. Depende sa mood ninyo po. Depende sa mood. Upon writing this song, Pagpupuri ng Walang Hanggan, ano po yung mga preparations ninyo po? Do you... Kape lang. Sa umaga. Kape lang ang preparation. Pag May pandesal naiisip. ka, may keso. Ayos na sa akin yun. Ganun lang. Okay. And prayer, of course. Before you do something, you ask prayer from God. You pray muna. Siyempre. Ask the right words. Ask for grace, for blessing, for wisdom. Ganun para kailangan talagang ano ka ng Panginoon, gag-guide ka ng Panginoon. I-prepare ka po. Apo. Okay. Join us, mga kapaglaom, as we sing praises to our God through a song composed by Mr. Cesar Montano, Pagpupuri na Walang Hanggan. Nandito ako, nagpupuri sa'yo, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan na walang katulad. Kalungkutan na dati di malis sa puso kong laging mapagnais. Ngayong natagpuan ng pag-ibig mo, salamat, buhay ko'y binago mo. Purihin ka, Panginoon. Pinagkakaloob ko sa'yo, aking Ama, buong buhay ko, puso't kaluluwa. Sa awit kong ito dinaraan ang pagpupuri na walang hanggan. Kalungkutan na dati di maalis sa puso kong laging mapagnais. Ngayong natagpuan ang pag-ibig mo, salamat, buhay ko'y binago mo. Purihin ka, Panginoon. Pinagkakaloob ko sa'yo, aking Ama, buong buhay ko, puso't ka
Pinagkakaluob ko sa'yo, aking Ama. Buong buhay ko, puso't kaluluwa, sa awit kong ito dinaraan. Ang pagpupuri na walang hanggan, ang pagpupuri na walang hanggan. More inspirational songs ang atong madunggan dinhi lamang sa tayong dalaw po. Panimbaya sa Kabuntagon.